INC, Iglesia ni Cristo, ayaw sa pirma. Nako, eto ha. Eto po, gusto ko pong bigyan, gusto ko po i-share sa inyo kung ano yung take ko dito. Ha? Ito, titignan natin. Ayan. Simulan natin. Ito po yung gusto kong ibalita sa inyo or ipakita sa inyo yung take ko rito sa balita ni Banat Bay na ang Iglesia ni Cristo. Kung meron pong nanonood na Iglesia ni Cristo, pwede kayo makapag-komentaryo ng malaman namin ang pulso ng mga Iglesia ni Cristo. No? Itong binalita na ang Iglesia ni Cristo, especially yung pamunuan, yung pamunuan ay ayaw dyan sa pirma-pirma na yan. Ayaw dito sa mga hakbangin ng Kamara. So pakinggan po natin yan. Mamaya natin pag-usapan yung hamon ni Subiri dito sa mga Tambaluslos, sa mga kampo ni Tambaluslos. Sige po. Ito hong INC. Kagabi ho, nakatanggap ako ng tawag. Ano? Sa isang kaibigan. Ang pogi nitong mama na ito, no? Siguro maganda lahi nito. Joke lang. Ayan po si Banat Bay. Sige, tuloy tayo Hanggang opisyalis. Na aking pinagkakatiwalaan. Nako. Ipagkakatiwala ko ho ang aking buhay dito sa tao na ito. Yay. As in, ganun ko ho siya. Para ko na ho itong mentor, tatay, although mas mukha akong matanda. Ayun! Hey. Parang tatay niya, pero mas mukha siyang matanda. Kasi alam nyo, iniisip ko rin to kahapon pa eh. Sino kaya itong source ni Banat Bay? At tinitingnan ko rin, kasi iisipin nyo, sino yung source ni Banat Bay? Ganun siya katiwala. Tiwalang-tiwala si Banat Bay eh. Oo. So hindi ko alam sa totoo, hindi ko talaga alam. Hindi ko alam, no? Kilala ko ba yan, Banat Bay? Sino yung source mong yan? Sino kaya? Hulaan natin, sino kaya itong source ni Banat Bay na handa siyang ipagkatiwala yung sarili niya dito sa source na ito? Ibig sabihin, class A, legit na legit. Nako. Pag ganyan yan, tiwala ako dyan. Tiwala din ako, sa tingin ko. Diretso muna natin sige. Kuya, ano ko ito? Ito yung talagang masasabi kong malapit sa akin. Hindi ko ito magsasalita para ho ako ipahamak. Alam na, si Attorney Panelo. Hindi! Mas mukha naman bata si Banat Bay ka Attorney. Si Attorney Vic! Mas mukha rin pa. Pogi si Attorney Vic, pero mas mukha pa rin bata si Banat Bay. Mas mukha pa rin. Bay, nanonood sa iyong pamunuan. Nabanggit, Greco Bellica, Bongo. Mas mukha pa rin bata si Banat Bay. Hula ko si Tatay Diggs. Ng INC. Mula daw sa Central. Naku po, sabi ko. Baka ipatigil ako niya, sabi niya, stop. Hindi ba pala, kikibuloy pala yun. Mali. Hindi. At nais nilang iparating na tutol sila. 49 na po si Taberna. Pwede si Taberna. INC si Taberna, di ba? Tapos mas matanda kay Bay, pero mas mukhang matanda si Bay. Hindi naman. Mas mukha pa rin bata si... Sige. Baka si Taberna, baka. Si puting panty. Ako may puting sombrero. Sige. Sa People's Initiative. Ayun. Sabi ko, okay. Bakit nila nais iparating? Sabi, at gusto nilang mabanggit mo ito sa iyong live. Sabi ko, okay, sige. No problem, kasi galing naman po sa kanila eh. At sabihin ko daw, A1 information ito. Nako. A1 information galing sa central office ng INC. Eto po yung kwento yung INC gusto i-live, gusto i-broadcast ito ni Banat Bay. Galing sa head office, ika nga, sa pamunuan, sa leadership mismo ng INC, gustong ibalita ni Banat Bay. Bakit? Na ayaw nila dyan sa pirma na yan. Ito pa, ang sabi nga, challenge mo yung mga kababayan natin na
nasa kapatiran Mm. ng INC. Mm. Alam nila yan. Nako, alam nyo daw. Yung mga INC, meron ba ditong nanonood ng INC? Alam nyo raw to. Na ayaw ng inyong simbahan dito sa pirma. Ito po gusto ko lang pong sabihin sa inyo anong stand ko rito. Ako po, ang stand ko sa ganito ay naniniwala pa rin ako doon sa separation of state and church. Okay? Doon pa rin ang stand ko dyan. Pero, hindi naman yung aking stand ang importante rito. Ang importante dito, kung ito ba talaga ay nangyayari sa pang-araw-araw na buhay. Kasi nasa batas yan, yung may separation of church and state. Pero hindi po yan nangyayari sa totoong buhay. Ibig ko sabihin, makapangyarihan talaga ang ibang relihiyon. Halimbawa na lang, dati, di ba, ito in-explain ni Banat Bay, dati nung panahon ni Cardinal Sin, itong mga dilawan di ba? Sila yung mga number 1 dyan. Teka muna, asa na yun? Asa na yun? Ayun. Ito, maisuot ko nga. Halik, di ba? Humahalik-halik pa yan sa sing-sing. Yung mga politikong dilawan, yung mga dilawan, ginawang Diyos si Marcoleta. Naku, baka nadudulas ako. Hindi si Marcoleta, oy, nako. Mahalik-halik. Mag-iingat ka, Coach Oli, mapapalo ka. Mahalik-halik pa sa sing-sing ni Cardinal Sin, ginawang Diyos si Cardinal Sin, di ba? Ngayon, nabuko lang yan si Cardinal Sin, nasoplak yan ni PRRD, kaya medyo galit dyan ng dilawan kay PRRD. Ngayon naman, iglesia, malakas po ito. Okay. Sinasabi ko lang po yung katotohanan, hindi ko po sinasabi na tama yung ginagawa nila or mali. It's not for me to judge because I'm not a judge. Pero itong stand ng INC, ayaw nila dyan sa pirma na yan. Ayaw nila sa kampon ni Tambaloslos. Sa pamunuan natutol sa hakbang na ginagawa ng House of Representatives, which is itong pirma. Tutol sila. Ang tanong ko kaagad, bakit ako? Ang dami-dami naman po dyan. Pwede naman nila ilabas yan sa mainstream media. Para baka sabihin nila, nagpe-fake news ako dito. Ayoko yan, sabi ko. Baka madali ko dyan. Ang problema, nilabas na pala ho nila ito. Pero hindi pinipick up ng mainstream media. Yun ang problema, Okay, ito problema. Ito. Hindi pinipick up ng mainstream media. Okay? Kasi gustong ilabas ng INC ito. Okay? Ngayon, may ginawang tulay ang INC. Siguro sa mga INC, alam nyo na kung sino yung source ni Banat Bay. Kasi ang ginawang tulay ay yung kaibigang matalik na nirerespeto at mataas ang tingin ni Banat Bay. Para kausapin si Banat Bay na sabihin na nanunood ang pamunuan ng INC kay Banat Bay. Yun yung sinabi, di ba? At para ibalita, tandaan nyo po yan ang pinaka-purpose niyan, ibalita na hindi sang-ayon ng INC o Iglesia ni Cristo diyan sa pirma na yan. Ang problema, ito, yung media hindi pinipick up. Yan ang problema natin ngayon. Busal po yan, busal. May dyan, may nakasaksak. Yung pera dyan nakasaksak. Kaya hindi nagsasalita yung mga anak. Kung sino man kayo, nakakapalang mukha niyo, pakain nyo sa anak nyo yan, pera na yung abusal sa inyo. Kayo po mga nanonood, lagay nyo po sa inyong social media. Kung kayo nanonood doon sa mga ibang vloggers, ilagay nyo po dyan, ibalita ito. Para magimbal at mayanig. Kasi alam naman natin, malakas po ang INC. Black voting po ang INC. Talagang akabahan dito si Tambaloslos. Kontra na ang DS, kontra pa ang INC. Sana maibalita po ito. Ito nga po Hamon, sabi dito, sabi Sir ni Calvo na taga Baguio, di daw po yan totoo. Yun nga po, eto yan may nagsasabing totoo, syempre, automatic yan
lahat ng galit kay Banatbay, ganyan po yan eh. Kokontrahin. Meron lang talagang mga taong inggit kay Banatbay. Siyempre, kokontrahin yan. Okay? Hindi totoo. May magsasabing totoo. Di ba? Alam nyo naman ganyan eh. Minsan, talagang malalim po talaga ang inggit. Pagka may inggit, lahat ng gawin ni Banatbay, pag sinabi ni Banatbay puti, sasabihin ng noon itim. Pag sinabi ni Banatbay itim, sasabihin nun puti. Ganun po ang inggit. Makakontra lang. Putol-putol. Kaya nga ito po hamon. Ito hamon ko sa inyo. Madali naman eh. Hinahamon namin ang mainstream media. Tanungin ninyo mismo yung pamunuan ng Iglesia ni Cristo. Na malaman natin kung sinungaling si Banatbay o nagsasabi ng totoo. Diba? Simple lang eh. Huwag na nating pahabain. Media, mainstream media, tanungin ninyo, kayo ba INC? Kadali eh. Kayo ba INC? Kunwari, INC? Sang-ayon ba kayo sa pirma? Sang-ayon ba kayo sa galawan ng Kongreso? So, hindi. Tapos ang usapan. Di ba? Nang sa ganun, malaman natin kung nagsasabi si Banatbay ng totoo or nagsasabi ng totoo yung mga inggit kay Banatbay na hindi raw totoo yung sinasabi ni Banatbay. Simpleng-simple. Bakit natin pahirapan? Tandaan po natin, ha? Tandaan natin mabuti. Kami pong banateros, hindi po kami mahilig sa pasabog. Hindi kami katulad ng ibang vloggers na araw-araw na lang may pasabog. Actually, yung iba nga hindi lang araw-araw eh. 2 times, 3 times a day may pasabog. Hindi po namin yung gawain. Bihirang-bihira po kami magsabi ng pasabog. At shoot lagi sa banga. Kasi sigurista po kami. Hindi po namin ugali. Hindi po nakaasa ang Banateros Brothers sa pasabog, sa views ng pasabog. Hindi po kami ganun. Hindi po yun ang source namin. So kami, pag may ganito, bihirang-bihira kami magganito, ibig sabihin confirm. Ito lang masasabi ko sa inyo. Doon sa mga matagal nang sumusunod sa akin, sa tingin ko, maniniwala kayo sa akin na ang source nito, higit pa sa legit na legit. Higit pa sa legit na legit. Kung matagal na po kayong nakasubaybay sa akin, higit pa sa legit na legit. Ito, sabi na, I was told po na na-distribute na daw po nationwide ang palibotang liam sa pagtutol po ng INC sa PI. 2 weeks ago pa, sir. Kita nyo, 2 weeks pa? 2 weeks ago pa, na-distribute. Pero hindi pinipick up ng mainstream media. Kaya nga, ihingi natin ito ng tulong doon sa mga kaibigan nating mga vloggers na sawa na sa kabulastukan nitong mga ampon ni Tambalustos. Ikalat po natin to ng mayanig sila. Nang sa ganun, itigil na nila yung pestihang tatsa na yan. Itigil na nila yung pestihang PI na yan. Ako naniniwala ako dito legit to. Bagamat hindi ko pa kilala or kung kakilala ko man yung source ni Banatbay, hindi ko pwedeng sabihin. Yun lang masasabi ko. Kayo mismo, sasabihin nyo legit. Kasi karamihan na nanonood sa akin, basta yun na. Tuloy. Mukhang pinapatay yung istorya. Tsaka yung sa amin, mababagit ko, yung source, yung madali nyo namang malaman eh. Tatanungin lang ang INC. Hindi yung katulad ng, halimbawa, pasabog ng, yung ibang vloggers na lang, tabihin natin. Talagang there is no way para malaman yung totoo hindi. Eto, madali ito malaman. Milyon ng INC eh.
'Di ba? Pangalawa, kadali na, tatanungin na lang ng media eh. Ba't hindi pa ng media nang natatapos na ito? Kami naman, gusto lang naming mailabas 'to. Kaya kami nag-iingay para kumalat. So tulungan mo po kami. Tulungan po natin maihinto. Isa po ito, bagamat ako po ay hindi INC, isa po ito sa paraan na pwede nating mahinto ang PI. Kaya nga, lumalapit na tayo para lumabas sa iyong channel. Abay, pambira. Hindi, alam niyo ba, iyan ang sasabihin kung bakit ako nakapag-live ko. Siyempre, iniisip na maigi. Alam mo, nag-iisip ako na maigi. Habang nag-iisip ako na maigi, tulog ako. Yung pala yun. Yung palusutan. Ano yung problema eh. Hindi, totoo. Sabi dito, So, alam, yun ang- alam naman nila sila hindi ng media na hindi po yan ikakalat eh. Yung problema, hindi ikakalat ng media. Tapos, yung isang media nagsasalita na SMNI, binubusanan pa. Ha? Gustong ikulong. Gusto tanggalan ng prangkisa. Ang pambira, ano ba tayo? Diktador? Ano ba tayo? Nasa martial law ba tayo? Siste. Hanggang ngayong umaga, nakatanggap po uli ako ng text. Inaabangan nila yung live mo. So, nag-live po ako. At ang sabi pa, naku ito, tayo may dagdag pa. Ang sabi pa, para talagang masabi mo, Pangit pa rin ang signal ko, pambihira, no? Saglit. Ha? Diyan lang kayo, gagawa natin ang paraan nito, ha? Nai-stress na ako, ha? Okay na, oh. kung A1 information yan, Oh. i-challenge mo ang mainstream media. Mainstream media, hoy! At saka yung pasabog na yan, ang dali naman yan, eh, di ba? Hindi ito katulad ng mga pasabog ng iba araw-araw. Yung bang tipong, parang sa Malacanang na nakatira. Yung gano'n, di ba? May gano'n, no? Parang nakatira na sa CR ng kamera. O, alam lahat. Parang nakatira na doon sa CR ng Senado. Alam lahat. Hindi po kami gano'n. Ang binabalita namin, yung take ng media at the same time, bihirang-bihira. So, relax lang po. Doon sa mga hindi niniwala, okay lang po. Pero tanungin ninyo. Diba? Tanungin ninyo. I-challenge ninyo ang mainstream media. Pasinungalingan si Banat Bay. Sigaw ninyo mainstream media. Gawin nyong sinungaling si Banat Bay. Paki-interview nga pamunuan ng INC. Di ba? Ayan, okay na po. Coach Oli, kita mo? Makinig kayo! Mainstream media, makinig kayo. I-challenge ko daw kayo. Kausapin ninyo ang spokesperson ng Iglesia ni Cristo. Tanungin nyo, totoo bang tutol sila sa pirma? Simple. I-challenge ko daw. Sige. Mainstream media, ha? Kung gusto nyo pabulaanan tong sinasabi ko. Yung mga, pati kayo, mga inggit kay Banat Bay, i-challenge nyo media. Sa mga bashers ni Banat Bay, i-challenge nyo mainstream media na magkaalaman na. Gawin yung sinungaling si Banat Bay. Di ba? Tapos na. Joffrey Castillon, maraming salamat po, ha? Sa mga inggit kay Banat Bay. Pikit. Hindi, pikit. Challenge nyo lang. Madali naman yan, eh. Kayo na ho, lumapit sa Iglesia ni Cristo. Sigurado ako may kontak kayo. Kausapin ninyo yung spokesperson nila. Tanungin nyo, totoo ba tong sinasabi nito ni Banat Bay na napakaingay, aga-agang, ingay-ingay? Pero ito, this is serious, okay? Isipin nyo na lang, kung wala ang mga DDS vloggers, imagine, wala ng SMNI, pinatahimik na. Wala pa DDS vloggers, wala banateros, wala pa yung mga supporters ni Tatay Digong. Dapa na tayo.
Lahat po ng lalabas sa balita, pabor. Magaling ang kamara, magaling ang administrasyon. Ganyan na po yan. Totoo ba na kayo ay hindi pabor dito sa People's Initiative? Bakit po nila ito sinasabi? Kasi nga po, People's Initiative. So para kung sinasabi na nila sa mga kaanib nila, ito daw ay, huwag kayong pipirma dyan. Huwag kayong pipirma. Dahil yan po ay tutol daw sa inyong center office. Alam mo, sabi ko nga, no, tama naman din sa tingin ko ang ginawa ng INC dito kasi People's Initiative eh. So, ibig sabihin, tao ang magdidesisyon. Pinapakita ng INC na yung kanilang grupo, yung kanilang simbahan, composed ng mga tao, ayaw dito sa PI. So, mas maraming ayaw dyan sa PI na yan. Kaya, alam mo, pag hindi pa nag-resign si Tambaloslos bilang speaker, ewan ko na, ang tindi ng ano na niya. Wala nang delikadesa.